Kung naaalala nyo nung nakaraan ay nainis ang buong sambayanan ng Pilipinas sa PCG dahil sa pag-pull out nila ng Teresa Magbanwa ng walang kapalit sa Escoda Shoal. Pero ngayon tingnan natin tong balitang to mula kay Melvs Castle. Ang title po nito, Takbuhan ng Chinese Maritime Militia na takot. Barko ng PCG nakapasok na ng Sabina Shoal. PH Navy Escort. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Melvs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Sa wakas, matapos sarangin ng China Coast Guard ang PCG, nakabalik na raw ang Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal at may kasama pa tong Philippine Navy warship. Kumpirmado na yan. Sa monitoring rin ni US Retired General Ray Powell, nagkagulatan pa sa Sabina Shoal. Lahat kasi ng Chinese Maritime Militia nagpulasan at hindi magkandaugagang umalis. Palakpakan po natin ang PCG at Philippine Navy. Siyempre po, kapag meron po silang nagawang maganda dyan po sa ating teritoryo, ay we will give them credit when the credit is due. Kaya palakpakan po natin. Solid po at yun nga, nakabalik na nga po ang PCG na may kasama pa pong escort na Philippine Navy. Sobrang solid po nun. Chinese Maritime Militia nagpulasan at hindi magkandaugagang umalis. Sa balita rin ng ANC News, kumpirmadong pinagsamang puwersa ng Philippine Coast Guard at military warship ang nasa Sabina Shoal ngayong umaga. Nakaangkla na raw sa Sabina Shoal ang mga barko at na-surprise na lang ang China dito. Mas maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Kasi pag alam na kung nasaan, doon sila pupunta May yung parang magnet siya, So, that is our approach na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Well, maganda rin, tama rin yung diskarte pala dito ng PCG dahil nagpasama sila sa Philippine Navy at nagtagumpay silang makapasok. At malamang po, nagpatay po ng mga ng mga radar po to, mga signal tracker ang mga barko po natin. At maganda po rin talaga pagkapag hindi po natin ina-announce para hindi po tayo masasalubong ng mga Chinese vessel o Chinese militia vessel dyan sa ating teritoryo. Kasi alam nyo naman po ang gagawin talaga sa atin ng China ay haharangin at haharangin tayo. Na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Maging si Air Force General Ray Powell nga ay nagulat sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit kasi ang US satellite hindi na-monitor ang pagpasok ng PCG at Philippine Navy warship. Nagpatay nga sila ng signal Galing nun, mapalakpakan natin. Siyempre kudos pag ganyan. Talagang kaya pa pala natin na makabalik dyan sa ating teritoryo. At yun, medyo napapatunayan na po ng ating mga PCG at Philippine Navy na kaya pa natin. At yun nga, meron pa rin kakayanan ng Pilipinas. Sana magdire-diretso po ito. Dahil unang-una teritoryo po natin yan. Hindi po talaga tayo dapat nahihirapan pumasok dyan. Dapat nga po ang tinataboy po natin dyan ay yung mga Chinese kasi po legit po na teritoryo natin yung Escoda Shoal. Posible raw na nagpatay to ng tracking radar kaya nakapasok muli sa Sabina Shoal. Tama. Tapos naaktuhan pang Chinese Maritime Militia lang ang nandoon. Walang laban kung Chinese Maritime Militia lang. Magtatakbuhan talaga yan pag Philippine Navy warship ang kaharap. Yun pala dapat pala noon pa nila ginawa yan na sinama nila yung Philippine Navy warship. Kasi mas maganda yan para meron talaga tayong laban kung tutuusin. At eto po, paghanda na tayo malamang kung nalamangan natin sila ngayon, kung nautakan natin sila sa pagpasok natin ngayon sa Escoda Shoal, baka sa susunod niyan, sila na po gagawa ng matinding hakbang. Alam niyo naman tong China, gaganti yan. Expect the unexpected po dapat, Pero kung Chinese Coast Guard ka yan, for sure papalag ang mga yan. Matalino raw ang ginawang strategiya ng Armed Forces of the Philippines. Sagot natin ito, problema natin ito. Hindi kinakailangan na iasa natin sa mga kaibigan natin itong problema na ito. So, yun nga, kumbaga, naninindigan po ang ating Armed Forces of the Philippines at ang ating PCG na hindi pa rin po tayo hihingi ng tulong sa ating kaibigan o sa ating big brother na US. Kasi ito nga po, nakagawa sila ng paraan na makapasok pa ulit sa Escoda Shoal. At nga, nagpa-escort na po sila
sa ating Philippine Navy. So, malaking kudos, no? Hindi po tayo puro bash lang dito, no? Kasi alam naman natin kapag nakagawa po ng maganda ang ating PCG o ating Armed Forces of the Philippines, papalakpakan po natin yan, bibigyan po natin ng ng matinding parangal yung mga yan, dahil hindi po laging negative, no? Dahil pagka sila nakagawa ng maganda ay talaga pong bibigyan po natin ng matinding palakpakan yan. Mas maganda na ipinapakita natin na lumalaban tayo. Yes. Labanan ngayon to ng mga estratehiya, labanan ito ng operasyon. So, hayaan lang natin muna na gawin ng Coast Guard natin yung dapat nilang gawin para lalong lumakas yung kanilang pwersa. Sana sa susunod, no, mapagtagumpayan pa rin ang ating mga PCG, kasama na po ng ating Philippine Air Force ang pagpasok at pag diyan sa ating teritoryo sa Escoda Shoal. Kasi po alam naman natin na tuso rin ng China, no, kaya wag po tayong kampante. Sana magkaroon po sila ng napakatinding strategy para tayo na po ang magtataboy diyan sa China. Wala pa rin ng US na tumulong sa pagpunta ng Pilipinas sa Sabine Shoal. Nangangahulugan raw na kaya pa ng ating bansang lumaban at matigasan sa China. Nice. Ang problema lang dito, teritoryo natin yan, tayo pa ang nagpupumilit pumasok dyan. Tama, yun nga dapat, yun nga yung kasasabi ko lang kanina, no, dapat tayo ang magtaboy sa China. Kasi tayo ang legit na nagmamay-ari ng EEZ na yan, ng Escoda Shoal. Kasi yung alam na natin, yung Mischief Reef, nakuha na nila, pati yung Scarborough, hawak na rin nila. Kaya sana itong Escoda ay mapangalagaan na po ng ating mga PCG. Problema lang dito, teritoryo natin yan, tayo pa ang nagpupumilit pumasok dyan. Hindi porke may ganitong problema ay dudulong kaagad tayo. No? So meron tayong tinatawag na sense of pride or dignity as a nation, na kung kaya naman natin, tayo muna. Kumuha ng magandang timing ang Philippine Coast Guard para makapasok sa Sabine Shoal. Nagkataon lang talaga na walang Chinese Coast Guard kaya madaling nakapasok ang PCG. Yes. Sana talaga magdire-diretso ang pagtatagumpay ng ating PCG at Philippine Air Force, no, diyan sa ating teritoryo sa Escoda, kasi hindi po natin masasabi ang gagawin ng China. Kung nautakan natin sila, malamang yan sa susunod ay gagawa po ng matinding hakbang yan. Hindi po magpapalamang yan China. Kaya sana expect the worst at sana mapaghandaan po yan ng ating mga PCG at ng ating Air Force. Lang talaga na walang Chinese Coast Guard kaya madaling nakapasok ang PCG. Yes, if you notice, the decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island Group, which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Ngayon humanda tayo sa ganti ng China. Ayun na nga ba sinasabi ko, di ba? Hindi pa pwedeng hindi na gaganti ang China. Meron silang gagawin. Kaya kasasabi ko lang, di ba, kung nautakan natin sila sa pagpasok natin dyan sa Escoda Shoal, paghanda na po tayo, expect the worst. Kaya kailangan nakapag-advance na ng pag-iisip ang ating mga PCG at Philippine Navy dyan. Ano sa tingin nyo ang gagawin nila sa ating mga barko doon ngayon? Babangga-banggain kaya ulit? I-komento sa baba ang yung sabi. Ayun po, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na ito ni Mel's Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Ano sa loobin nyo? No? Sa nakita natin na ito na video na nakapasok na po nga po tayo sa Escoda Shoal. At yun nga, kasama na natin ang Philippine Navy na nag-escort sa atin, sa ating mga PCG. Gaganti nga ba ang China? Gagawa pa buwa sila ng matinding karahasan sa atin dyan sa ating sariling EEZ sa Escoda Shoal? Comment down below, no? Huwag nyo kadilimutan na mag-like sa aking video. See you all sa susunod. God bless and peace out. Bye.